Saksi sa Double B! Alas 6:48 na ang oras, mga kapuso. Abay tanghali na po. Tirik na ang araw, ibangon na at may pasok. Tanghali na yan, alas 6:49 na po ng tanghali ang oras. Kayod tayo. Huwag tayong tatama rin dahil pag di tayo kumayod, wala tayong kakainin. Walang karapatang kumain ng tamad. Yan ang sabi ng mga matatanda. Walang karapatang kumain ng tamad. 4-day work week o compressed work week, mga kasama sa mga manggagawa. Sabi ni Bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate. Weng Salvacion, ayaw pa nila mahaba ang day off, 3 araw. Diba? Weng, good morning. Applicable ba yun sa atin? Hindi. Parang hindi naman. Hindi. Masipag tayo eh. Di ba? Saka bawal sa atin ang mga holiday. Kahit holiday, may pasok. Pero double pay ka naman. Naman. Pwede ka rin naman mag-holiday para pahinga ka, may bayad ka pa rin naman. Pwede rin. No? Oo. Pag gusto mong paldo, pasok ka lang ng pasok. Pag gusto mong pahinga, holiday ka muna. Dahil regular employee, di ba? Tama. Yun. Ang malas doon, pag arawan ka, hindi ka pa regular, tapos hindi ka pa binabayaran ng tamang minimum wage. Oo, tama. Pagkatapos gagawin pang 4 na araw lang ang pasok. 4 araw ka lang may kita. Di ba? Yun ang masama doon. Unless gusto mo pa rin humanap ng bracket sa mga 3 araw mong day, kasi ganun din. Yun. Ganun din. Kaya meron nananawagan si Bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate sa mga kapwa mambabatas na huwag tuluyang pagtibayan ng panukalang 4-day work week na ito. Ni Zarate ng 4-day work week o compressed work week ay makakasama sa mga manggagawa dahil masasagad sa pagod ang mga ito bago matikman ang dagdag na araw ng day off. Salungat din umano ito sa 8-hour workday na inilaban ng mga manggagawa sa buong mundo sa mga nakalipas na dekada. Nagbabala pa si Zarate na magre-resulta ang ganitong scheme sa paglala ng kontraktualisasyon na sinisikap pang tuluyang ipabuwag sa gobyerno. Pananag ng kongresista, mas mahihikayat ang kumpanya na kumuha ng mga empleyado na hindi regular para punuan yung mga araw na kukulangin ito sa mga tauhan. Kapag nangyari daw yan, hindi malayong unti-untiin ng mga kumpanya na alisin ang mga regular na empleyado at palitan ng mga ito ng contractuals na lamang. Weng. Ang nagpanukala niyan, hindi naman ang Department of Labor, di ba? Ayaw din ng mga employer yan. Ang nagpanukala niyan, mga kongresista, di ba? Oo, si Congressman Mark Go ng Baguio City. Oo, at yan ay nakapasa sa tinalakay sa committee level hanggang makapasa sa second reading sa House of Representatives. Meron pa isang siyempre na hakbang na daan yung third reading approval, kaya lamang ay doon natin malalaman kung ano ang posisyonan ng bawat kongresista kasi may pagkakataon sila para ipaliwanag ang kanilang boto pag third reading na. Ano ba ang dahilan? Bakit daw 4-day work week? Dahil baka iwas traffic, ganon? Bukod doon, marami kasing kadahilanan. Una, yung traffic kasi nga masyado malaki yung volume, hindi ba, ng tao at saka ng sasakyan na nasa lansangan. Second, gusto nilang balansehin yung buhay ng mga manggagawa. Kasi kung halimbawa, ay nagtatagal din sakali, mahaba yung oras na wala ka sa pamilya mo, hindi pagtrabaho mo na lamang, kumikita ka pa at dire-diretso yung trabaho mo. Pero ang kapalit nun, additional na day off, makakasumulagdag na araw ang pamilya mo. At saka yung sinasabi pa yata nila parang pahinga mo, kung mahabang pahinga mo, marami kang panahon para mamasyal yung holiday economics ba? Kung tawagin, parang ganun ba? Yung pagpapaunlad ng local tourism. Tourism, yung ganun ba? At saka, siyempre, pag namamasyal ka kasama ang pamilya, kumikita rin ang ekonomiya. Ganon. Nagkakaroon na mas malakas na economic activity. So marami siyang kadahilanan, pero ang dahilan naman ng mga gagawa ay mula sa 8 hours, magiging 12 oras ka para punuin at yung kinakailangan na 40 days sa trabaho mo sa buong linggo. Ay, mahirap din yung 12 oras ka na. Pag minsan, pag ang trabaho mo, yung parang kailangan may nakatutok yung isip mo. Oo, tsaka kasi may scientific na kadahilanan kung bakit 8 hours lang. Kaya parang sa pag-aaral yan, meron certain time na na-absorb lang ng katawan mo yung kaalaman. At saka yung isip mo, yung pagiging alerto mo, ay sapat lang sa pang-8 oras. Pag lumagpas na ron, ako, baka napakasela nung iyong trabaho doon na kailangan nakatutok talaga yung isip mo na hindi ka dapat magkakamali dahil kung inaantok-antok ka na at napapagod-pagod ka na, baka
madisgrasya pa yung buong kumpanya. Yung mga ganun ba? Yung trabaho, di ba? At saka Melo, ganito okay lang siguro na mag 12 oras ka kung halimbawa, hindi sa araw-araw na gagawin at hindi linggo, ganun yung iyong trabaho. Oo. Kasi yung overstress na yung kapasidad mo Pag 12 oras ka ng 4 na araw, tapos every week, ganun ang routine mo. Halimbawa, kahera ka. Oo. Ako, pagod-pagod ka na. 12 oras ka na. Baka yung sukli doon sa customer ay masobrahan o kaya makulangan. Naku, mga ganun ba? Kaya halimbawa, nagtatrabaho ka sa butika. Oo. Di mas malala yung focus na kailangan mo, gamot ang kailangan mo i-dispense sa iyong mga customers. Oo, kaya naman ay nasa bangko ka, programmer ka o nasa IT department ka. Nabigla nangyari na ito di ba nangyari na ito? Yung nagkamali ng pindot, dumami ang pera ng mga konti ang pera sa bangko, sa isang bangko. Hindi na natin babanggitin pagkatapos iba nawala na nakulangan ng pera, di ba? Tama. Oo, nangyari nga yan. Naimbestigahan ko sa camera yan. Di ba? Isang pindot mo lang, mas prone ka sa pagkakamali pag sobra-sobra kang pagod. Yes, oo. Yung mahabang oras mo, masyado? Oo, diba? yung productivity kasi ng empleyado, meron yung scientific study na talagang swak ka lang sa 8 oras. Oo. Yan. Kaya okay lang yung mag-12 oras kasi siguro once a week, twice a week kasi meron pa certain overtime naman para doon. Pero kung araw-araw, ganun ka at every week, ganun ang schedule mo, baka bumigay talaga yung katawan ng tao. Yan. Ang inyong kapuso, Rowena Salvason ng GMA Super Radio DCW, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Teka muna at sinimpa muna ang ating Breaking down yun. Oy, sino yun? Breaking down. Sino yan? Ay! Eto na po mga kapuso. Igon! Ang tatlong... Tatlong itlog. Ikaw na nagsabi niyan. Eto na po, Esperido. Di ka ba kontento sa huli mo kagabi? May 3 patay, 2 kanto. Break it down. Rason daw sila ay nanlaban kasi rest in peace sila forevermore. Rest in peace! Tutulog na kayo nang kumatok siya. Sabi sa inyo, hoy, sumuko na. At nabadip ka sa lakas ng iyong tama. Oh yeah! Tatakas ka na, tatakbo na. Kahit tatokhang ka, sumigit pa. Ayos. Eto na siya, umanda ka na tandito. Si Esperido. Baka may CCTV Kung hindi yun mamatay, hindi talaga yun mamatay. Kung Dito mo hindi naman natin para gusto si Papa mamatay, Roti kung mamatay siya, kumakanta mamatay pa. talaga. Because I believe na yung buhay natin ang may-ari ang Panginoon. Pro-life tayo talaga. Tingnan nyo ang record ko. Okay, sir. Senator Panfilo Lacson, tiwala na susundin Shabu-shabu-shabu-shabu. ni Chief Inspector Joe Espirido ang Ling malito. rule of law Kawawang mga bata. sa bagong assignment Kapag nalulong sila. sa Iloilo City. Di nyo ba alam kayo? Senator Franklin Drilon, nababahala. Bakit? Ba't nababahala, Senator Drilon? Nympha Rabelo, good morning, Nympha. Yes, good morning din sa iyo, Melo. Good morning din kay Joel. Kumpiyansa si Senator Ping Lacson, nagagampanan. Galing kumanta, no? Si Pavarotti. Hindi maituloy-tuloy. Kumpiyansa si Senator Ping Lacson nga nagagampanan ni Chief Inspector Joby Espinido ng naaayon sa mga batas at panuntunan ang bagong tungkulin bilang hepe ng pulisya ng Iloilo City. Yan ay kahit aniya malaman at maraming pwede ipakahulugan sa marching orders o sa mga sinabi ni Pangulong Duterte nung italaga si Espinido sa Iloilo City. Ayon kay Lacson, kilala niya kasing nakafocus sa tungkulin, masipag at tapat na pulis si Espinido nung naging tauhan niya ito sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Batay dyan, kaya inaasahan niya si Espinido na susunod sa rule of law at kikilos ng naaayon sa rules of engagement. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na wini-welcome si Espinido ng mga Ilonggo na ani peace-loving, cultured at law-abiding. Pero cause of concern, Yun. sabi ni Drilon. Bakit daw? Cause of concern. Obvious ba? Dahil yung mga sinabi ni Pangulong Duterte ukol kay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na kanyang second cousin. Kamag-anak pala niya si Mabilog. Oo, Ni Senator second Drilon. cousin niya. Second Oo. cousin pala, okay. Ay di ba sabi ni Presidente, itong si Mabilog ay protector daw ng mga drug lord sa Iloilo City. daw. Oo.
Tapos nung itinalaga si Espinido, sabi ng Pangulo, hiningi daw yun ni Espinido. Tapos pabiro niyang tinanong si Espinido na bakit ba gusto mong ma-assign doon dahil ba identified ang mayor doon na drug protector. Sabay tanong kung mabubuhay ba ang mayor doon. So sabi ni Drilon, inaasahan niyang tatalima si Espinido sa paalala ni Pangulong Duterte na sundin ito ang rule of law at ang rules of engagement. Dahil nga nung itinalaga rin ng Pangulo si Espinido, nung tinanong niya kung mabubuhay ba ang mayor doon, sinundan naman ng tagubilin ng Pangulo na sundin ito ang rule of law o yung rules of engagement at yung mga batas. Yan ang yung kapuso, Nimpa Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB, walang sinikilingan, walang pinapataglahan. I will ask you again, you asked for the assignment later. Namatay ang mayor doon. You asked for another assignment sa Osames, namatay ang mayor doon. Si Parahino. Ngayon gusto mo sa Iloilo, kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor. Mabuhi ka siya? Gusto ko na tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. Ito nga nagbaril dyan, tapos ang napapublish kung saan-saan. Sabi sa inyo, Ayos. mukuda. Teka. At nabadip ka sa lakas ng iyong tama. Mayroon tayong nagmamadaling. Superradyo DZWB Last Report! Naglit lang po, mga kapuso, bago kami magbalita ni Joel Reyes Obel. May karambola ng mga sakyan sa EDSA, Annapolis. Aga dito, Rod Vega Rod. Apat na sasakyan itong nagkarambola dito sa may southbound lane ng EDSA malapit sa Annapolis ayon sa initial information ng MMDA Metro Base. Ito ay kinabibilangan ng 2 motorsiklo, isang kotse at isang bus. Isa ang nagtamo ng minor injury at nandun na po sa lugar yung mga tauhan ng MMDA. Antabayan na nating follow-up report ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio DZWB ng kinikilingan, walang pinaprotektahan. Superradyo DZWB! Balikan lang natin. Alas 7 na po, si James Agustin kasi kanina merong natagpuan ang hininala pampasabog sa harapan ng University of Days. May pasok doon may pasok kahit may ganyang pangyayari. Nandun na po yung Explosive and Ordnance Divisions at yung mga tauhan ng EOD, ng MPD. James Agustin, James. Hello, kumusta dyan, James? Yes, Kuya Melo, nakuha ng mga tauhan ng Manila Explosive Ordnance Division. Itong hinihinalang granada. Sinasabi sa atin ng mga tao ng EOD na susuriin pa ito. Ito yung sinasabi nila suspected hand grenade. Ito yung nakuha dito sa harapan mismo ng University of the East sa Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. 6:54 nang maklear itong area matapos na magsagawa ng tinatawag na render safe procedure ng mga tauhan ng EOD. O yun yung tinatawag na RSP na kapag may nakikita na kinahinalang bagay. Mga 6:46 nang dumating dito yung mga tauhan ng EOD at bukas na ngayon itong kahabaan ng Recto Avenue, tinanggal na rin yung cordon dito at umalis na rin yung mga tauhan ng SRU at agad na pinadaanan sa mga estudyante na pumapasok na dito sa University of the East. May mga nakausap tayo mula dito sa UE at ang sinasabi nila 5:40 na matagpuan ng isang gwardya. Ito nga kinahinalang bagay at agad naman ito na iniulat sa mga pulis. Yan ang follow-up report ng inyong kapuso. James Agustina, GMA Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Saksi sa Double B! Alas 7:02 ang oras, mga kapuso, sa buong Pilipinas. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Drink responsibly. DZWB Super Radio! Saksi sa Double B! Alas 8:10 ng umaga ang oras, mga kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Pangalan pa rin po rin Mike Enriquez. Ako po rin po inyong lingkod, Melo Del Prado. Marami mga nagte-text dito. Sa sunod daw, pagtapos na umikot si Espinido, sa Bureau of Customs naman siya ilagay. Saksi sa Double B! 8:10 in the morning, mga kapuso. Nasa linya po natin tungkol ito sa 4-day work week na panukala dyan sa House of Representatives. Natanong na natin dito yung mga employer at sa kanila ay parang ayaw nila niyan. Kasi yung productivity ang sinasabi po na maapektuhan. Sa pagkakataong ito naman ay nasa linya po natin, ito'y hanay ng mga manggagawa. Si Mr. Alan Tanhunsay, spokesperson ng Associated Labor Union at sa TUCP, nasa linya po natin. Mr. Tanhunsay, magandang umaga po sa inyo.
Hello? Magandang umaga sa iyo, Melo, sa ating Opo. mga kababayan sa Super Radio. Magandang umaga po. Apo, ano po ang dating sa inyo nitong 4-day work week na ipinapanukala sa House of Representatives at ang balita namin dyan po sa Senado ay susulong din ni Senator Joel Villanueva. Mr. Tanunsay, sir. Melo, sinusuportahan namin yung panukala. Provided na dapat hindi po at walang mawawala doon sa sahod at mga benepisyo na kasalukuyang nakukuha na ng mga manggagawa. Ikalawa, susuporta ko kami dito kapag ito, bago ipatupad, dapat magkaroon muna ng dialogo at konsultasyon sa mga manggagawa kung papayag ba sila na magkaroon ng ganitong compressed 4-day work week. Opo, ganito po kasi nasa pasado na sa second reading sa pagkakaalam ko sa House of Representatives yan. Hindi ba kayo nakonsulta? Hindi ba dininig po ang opinion nyo tungkol dito? Ang panig po ng mga manggagawa? Sa particular na bill na yan, Melo, hindi ko kami nakonsulta. Pero sa tingin namin, yung mga inputs namin noon pa ay isinama na dyan. Dahil yung usapin ito, Melo, ay matagal na. Noong mga 90s pa ito eh. Opo. Kung matatandaan natin, nagsimula ito doon sa energy crisis natin at nung nagkagyera sa Middle East. So, tapos tayo ng supply ng fuel at kinakailangan tayong Tipid. magtipid. So, nagpatupad ng 4-day compressed work week noon. Opo. At simula noon, nakita ng mga employers at ng mga manggagawa na din na pwede pala at may benepisyo na kukuha pala dito. So, ang ibang mga kumpanya hanggang ngayon ay nagpapatupad pa rin ng 4-day work week. Ganun ba? Merong mga kumpanya po na ngayon sa pagkakataong ito, merong nagpapatupad ng 4-day work week, Mr. Tanunsay? Opo, Melo, marami na po ang mga private enterprises ang nagpapatupad dito sa kasalukuyan. At in fact, may napakarami pong request ang tinatanggap ngayon ng DOLE na gusto magpatupad dito. Opo. Hindi naman yun bawal sa ating labor code. Hindi po ito bawal. In fact, meron ng department order, yung Department of Employment na nagpapahintulot o nag-allow sa mga kumpanya at mga empleyado na kung gusto nilang magtupad ng 4-day compressed work week ay maaari. Opo, basta ang hahabaan yung oras. Yung araw babawasan ng bilang, yung oras ang hahabaan po. Tama ba yon? Tama po yun. Meron po kasing... pero Melo, gusto ko lang emphasize na ito po ay hindi mandatory. Opo. Hindi ito requirement. Kung baga, as long as na magkasundo yung employer at saka employee, ay pwedeng ipatupad ito. Pero dito sa panukalang batas na ito, mandatory ho ba yan? Hindi. Hindi po. Hindi rin. Voluntary din po yan. Opo. Yung department order ng DOLE at yung panukalang batas ni Congressman ko, Opo. pareho ng voluntary nature. Okay. Okay. Sige. Anong una, sinasabi nyo na ang dahilan nun ay dahil doon sa nagkaroon tayo ng krisis sa kuryente. Wala naman tayong krisis ngayon sa enerhiya. Ang sinasabing dahilan ngayon ay itong trapiko at saka para makatipid, di ba? Yung traffic ang pangunahing dahilan dito di ba, Mr. Tanunsay? Kung na-increase tayo sa kuryente, sa fuel, na-increase tayo sa traffic. At dahil nga sa nito na dinudulot mga manggagawa sa kanilang kalusugan, sa kanilang productivity. So, sinasabi po namin sa UCP na ang panukalang ito ay hindi po siya solusyon dito sa trapiko. Ang sinasabi po namin ay makatulong at ma-minimize yung traffic congestion dito sa Metro Manila. Kasi kung 4 na araw lang, tawag dito, yung tao sa lansangan mababawasan din, di ba? Mababawasan at pero what hindi emphasize dito na hindi ito applicable sa lahat. Maaaring applicable doon sa mga industriya. Halimbawa, doon sa mga manufacturing, yung particular na yung mga nagkukumpuni o pusisi ng mga microchips at mga electronics dahil
hindi po sila pwedeng i-expose sa mahabang trabaho. Oho. At saka ano, paano sa gobyerno? Ganun din po ba magiging sistema kung sakali? Yes, Belo. In fact, may mga local government unit at may mga government agencies na mayroong compressed 4-day work week na napapatupad na rin ngayon. Oo. Kaya lang, paano yung mga, ang tawag doon, nasa front line kung tawagin natin, yung mga pinupuntahan ng mga tao para mag-asikaso ng kanilang mga papeles? Kailangan ba kasali din sila dito sa 4-day work week na ito? Ang nakikita namin, Angelo, dito sa government agencies, yung sa mga sinasabi yung front line, ay yung mga manggagawa, hindi yung ahensya. Bawa, yung ahensya pwede siya mag-function 5 days a week. Pero yung mga manggagawa, pwede silang mag-compress 4-day work week. I-rotate lang sila? Yes, Melo. Yung palitan sila. Tama. Pero bukas pa rin yung ahensya ng 5 araw sa 1 linggo. Yes, oo. Kasi magkakaroon ng problema kapag yung ahensya, yung kanyang function ay magiging 4-day na lang. Oo. So, ang ahensya ay bukas, 5 days a week, pero yung mga manggagawa ay pwede silang mag-shifting, no? Mag-rotation. Tama. At magpapatupad ng 4-day compressed work week. Kung ganyan, yung sinasabi sa private sector, pwede ring rotation. 4 na araw ang pasok ng ang tawag dito, ng mga manggagawa, pero bukas ang factory o ang opisina ng 5 araw sa 1 linggo. Pwede ba yon? Pwede din naman kasi depende yan, Melos, kagaya ng nabanggit ko kanina, depende yan sa dialogo at consultation ng mga empleyado at saka employer. Dito sila talagang mag-uusap. Oo. Kasi ang concern ng mga employer ay yung productivity nila. Pag nagbuwas ka ng empleyado nila, ginawa mo lang 12 oras, ang sabi nila, yung paglagpas na ng 8 oras sa isang manggagawa talagang pagod na dahil sa mahaba na masyado yung ginugol niya sa labas ng tahanan niya mula sa paglabas niya ng bahay, pagbibiyahe, traffic, pagkatapos bibigyan mo pa siya ng 12 oras sa opisina o sa pabrika o sa trabaho, pagkatapos uuwi na naman siya another na ilang oras sa traffic. Masyadong napakabigat daw para sa kalusugan at sa productivity ng mga manggagawa. Well, maaaring totoo yan, Melo, pero sa kabilang banda, mayroon din naman pakinabang na makukuha. Halimbawa, kung ikaw ay nagtrabaho ng 4 na araw sa 1 linggo, meron kang extra na 1 araw para meron kang oras sa sarili mo, meron kang oras sa pamilya mo, meron kang oras na may gugugol sa mga gawaing bahay o mga personal matters na dapat mong tapusin. So mababawi mo na lang doon sa pahinga yung ginugol mo na mas mahabang oras sa 4 na araw mong ipinagtrabaho. Oo, may offset mo rin siya doon sa extra day na maibibigay sa iyo. Kasi sa ibang bansa ay ginagawa na rin ito ng ilang mga malalaking kumpanya. At malaking pakinabang din ang naibibigay sa mga manggagawa dahil meron tayong tinatawag na work-life balance. So, mabalanse yung trabaho at yung kanyang pamumuhay bilang isang tao. At saka, uso na ba dito sa atin? Meron na ba rin mga gumagawa dito ng mga kumpanya na yung tinatawag natin na work from home? Meron, Melo. Lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito dahil unti-unting lumalawak yung coverage ng Wi-Fi at internet connection. So, merong mga manggagawa na magtatrabaho sila ng 3 araw sa opisina at mananatili na lang sila sa bahay nila ng 1 o 2 araw gamit yung Wi-Fi at internet connection. Makakatipid yun sa enerhiya, sa kuryente, doon sa panig ng employer kasi nasa bahay ka gumagawa, di ba? Oo, at saka yung gastusin mo sa pagkain, mababawasan din at yung gastusin sa traffic congestion ay maiibsan. Mababawasan, mami-minimize natin. Okay. So, paborable pala kayo dito. Wala kayong tutol dito, ano ha? Kagaya na nabanggit ko kanina, sumusuporta kami dito provided na walang mawawala dun sa sahod at benepisyo ng mga tao sa kaluguyang natatanggap nila. At mayroong konsultasyon at dialogo with the employees o sa mga manggagawa. Okay. Thank you so much, Mr. Alan Tanunsay. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga, Melot, at salamat. Si Mr. Alan Tanunsay, spokesperson ng Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, TUCP. Saksi sa Double B! Oras natin, alas 8:21 mga kapuso. Ito muna ang ating... ere. Kayo ba hirap mag-memorize at mag-concentrate sa pag-aaral inyong mga anak mga kapuso? Kailangan nyo ba ng tulong sa dami po ng dapat i-review sa board exams? Para po sa memo problems natin, memory problem. Yan ha? Trust Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement. May taglay na pure and natural memory-enhancing herb na Bacopa Monnieri. Tumutulong pagbutihin ang nerve impulse transmission sa brain area para panatilihing matalas ang memory at concentration sa pag-aaral. Uminom araw-araw ng Memo Plus Gold. Mabibili sa lahat ng Mercury Drug at pangunahing butika nationwide. Para iwas kalimot mga kapuso, mag-Memo Plus Gold lamang ang may good memory. Alas 8:22 na ng umaga. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ako ay BPO nag-work. Sabi niya ganyan. Sa BPO daw, business process outsourcing, ibig sabihin sa call center siya nagtatrabaho. 4 days daw ang pinagtatrabaho nila doon. Meron silang 3 days off. 11 hours office. Meron na palang ganon. So yung iba, nagpapatupad na ng 4-day compressed work week. 3 araw ang pahinga. Saksi sa Double B! Alas 8:26 na po ang oras mga kapuso. Atin munang balikan yung nangyari dyan sa University of Days sa lungsod na Maynila. Kanina po may natagpuan dyan na pampasabog. Ang Manila Police District, kinumpirman, Granada ang natagpuan sa harapan ng University of Days sa lungsod na Manila. Carlo Mateo, Kaloy! Nasa pag-iingat sa ng Manila Police District Explosive and Ordnance Division ang isang MK2 fragmentation na grenade matapos na ma-recover malapit sa gate ng University of the East. Ito'y sa bahagi ng Recto kaninang pasado alas 6 ng umaga. Ayon kay Police Senior Inspector Arnold Santos, ang hepe ng MPD-EOT, nakapalot pa ng kulay asul na electrical tape ang granada hanggang sa safety lever nito at kompleto yung pati yung safety pin, kaya't walang anumang panig na ito'y sumabog. At buti na lamang ay agad na pinagbigay alam sa mga otoridad ang naturang granada na na-recover ng MPD matapos lang unang makita ng mga tagapagwalis sa pagi ng Recto ng mga street sweeper malapit sa bangketa at sa kapa ng Recto. Kaya agad naman kinordona ng SWAT team ang lugar. Malapit ito sa Jola hanggang sa Loyola Street, sakop ng University Belt area. May kakayahan itong makapaminsala sa mga tao sa paligid na aabutin ng 50 metrong radius kung tuluyang sumabog, sumalit na agapan at hindi napunta sa masamang loob. Ayon kay Senior Inspector Santos, posibleng naalangan ang suspect na may dala nito. Ay, namataan ang checkpoint ng otoridad. Malapit sa lugar sa 10 oras ng gabi kaya iniwan na lamang sa bahagi ng Recto upang hindi ito mabulilyaso. Patuloy din na nakikipag-ugnayan ngayon sa security office ng UE ang MPD Bomb Squad upang makakalap pa ng mga karagdagang impormasyon. Kasama na ang sakasakaling makakopya o makakuha ng kopya ng CCTV upang matumbok ang suspect na nag-iwan ng MK2 fragmentation grenade at malaman din ang motibo. Matatandaan na ilang buwan nang nakalilipas ng maganapang serye ng pagsabog sa bahagi naman ng Quiapo, Maynila na hindi naman kalayuan sa lugar na ito. Naging dahilan upang mag-deploy ng malaking bilang ng mga pulis sa Maynila at ang pagtatatag ng Task Force Quiapo matapos na 2 individualang namatay sa mga pagsabog.
habang marami ang nasugatan. Kaloy, Yes, Kaloy, naitsurahan ba yung suspect? May CCTV ba dyan sa lugar dyan? Wala pa silang nakukuha, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga counterpart sa UE dito sa Recto. Diba? At sakaling may kopya. At maging sa CCTV mismo ng lungsod ng Maynila, yung mga nakakalat sa mga poste ng kuryente. Wala pa. Wala pa, kumakalat pa sila. Pero ipinapalagay nila na para hindi mapulelyaso yung nag-iingat dito, minabuting iniwan na lamang. Yun ang kanilang palagay. Yun ang kanilang teorya. Kasi kahit daw ihagis ito, hanggat hindi natatanggal yung lever at hindi kumakalas yung safety pin ay walang panganib na ito, ay sumabog. Sa ngayon, for safekeeping na, nasa pag-iingat na ng MPD bomb squad. Anong klaseng granada daw yan? Fragmentation grenade ito. At makikita mo dyan sa larawan na ipinadala ko kanina lamang, ito yung mga hugis-atis na granada. Kompleto ito, naka-tape, nakapalot ng electrical tape, kulay asul hanggang sa kanyang safety lever at ganoon din yung safety pin, kaya't walang panganib na ito ay sasabog. Kumusta ang pasok dyan sa UE? Hindi naman sinuspende. Hindi naman paggamat, siyempre medyo naantala yung pagpasok dahil kinakailangan ma-secure ang lugar. Ay bago pa sumabit ang alas 7 ng umaga, ay nag-normalize na pati ang kaloy ng trapiko na nagresulta ng pagbabagal ng tali ng trapiko sa mga karatig lugar. Itong area ng Recto, itong kahabaan ng area ng Mindiola at hanggang sa Bustillos ay nasakop din ng pagbabagal ng taloy ng trapiko. Ang inyong kapuso, kalapatid ng GMA sa Radyo DCWB, walang kiniklingan, walang protektahan. Saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Alas 8:31 na. Mga ilog sa apat na bayan ng Maguindanao off-limits muna sa mga sibilyan dahil sa operasyong militar na isinagawa ng gobyerno laban sa mga armadong grupo at elemento ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Rod Vega. Rod? Pinagbabawal muna ng 6 Infantry Division ng paggamit sa ilang ilog sa apat na bayan sa Maguindanao dahil naman sa patuloy na operasyon ng militar laban naman sa mga bandidong mga tauhan, mga bandidong armadong grupo, partikular ang BIFF. Bawal muna ang pamamangka sa mga ilog dyan sa Mustapa o bayan ng Mustapa, Dato Puyang, Dato Salibo at Sarip sa Idona. Kasama na iyan sa mga security preparations at arrangement na ginagawa ng 6ID. Ayon dito kay Lieutenant Colonel Jerry Besana, ang Civil Military Operations Battalion Commander, madalas daw na sa ilog dumadaan ang ilang armadong grupo at ito'y namamataan ng mga militar, partikular itong BIFF. Ito'y para na rin sa seguridad ng mga sibilyan, kaya off-limits naman ng yun nasabing mga ilog. Nangako naman ng 6ID na tuloy-tuloy ang kanilang security operations laban sa mga threat groups sa bahagi ng Maguindanao, partikular na ang grupo ng BIFF. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio DCWB lang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 8:33 mga kapuso. Salamat, Rod Vega. Saksi sa Double B! May mga taga-advertising agency nagsasabi dito, nagtitext, sa ano po kami, advertising agency kami. Pwede yung work from home. Pag wala namang meetings at mag-iisip lang at magsusulat sa bahay na lang. Oo nga, tama, di ba mga kapuso? Iba kasi, iba nga lumalabas pa para, pag mga ganyan, yung mga nasa creative, kung tawagin natin, di ba? Pag minsan nag-out of town pa para makaisip lang ng mga konsepto, di ba? Saksi sa Double B! Sa bahay, kung mas kampante sila sa bahay, di ba? Doon sila nakakapag-isip ng maayos, nakapagsusulat. Yan. Ayan, sa bahay na lang. Dapat lang may internet connection para anytime pwede ka makakontak at makarespond sa emails. Thank you so much. Saksi sa Double B! Mga kapuso, nakakauhaw po ang panahon. Palamig muna tayo sa mga mainit na balita natin. Salo-salo with RC Cola Mega 800 ml. Yung pong isang bote ng RC Cola Mega, good dyan para sa 4 na baso. Sarap, saya, sulit talaga. 16 pesos SRP lang, sulit talaga. RC Cola Mega, itry po ninyo. Juicy lemon saka fruit soda. Orange 800 ml, 16 pesos lang. SRP mga kapuso, alas 8:34 na.
Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyong totoo. DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB. Factory worker, sabi ganyan. Saksi sa Double B! Ni Edna Santiago ng Pampanga to, no? Dati po ako factory worker. Paglagpas ng 8 hours, di na ako nakagagawa ng maayos ng trabaho ko. Wala na sa focus dahil pagod na. Siguro mas maganda, ialis na lang ang overtime para laging nakakondisyon ang katawan at isip ng trabador. O nga po, depende po ito sa klase ng trabaho. Hindi lahat po naman pwede akma yung extended yung working hours, no? Dahil sa yung focus, yung attention, yung pagod ng katawan, nandun na po pumapasok na yun baka magkaroon pa ng disgrasya doon sa mga ginagawa ninyo at doon sa trabaho, sa opisina. Saksi sa Double B! Samantala po mga kapuso, mamaya-maya po alamin natin ang kalagayan ng mga nasa poultry industry. Sapagkat kahapon si Pangulong Duterte mismo nagtungo sa Pampanga at saka sa Nueva Ecija para kumain. Ang pinunta lang daw niya doon pagkain ng itik, itlog, tsaka manok, no? Fried chicken, adobong itik, at saka yung balot, mga kapuso. Ayun, nagbigay ng katiyakan na ligtas ang mga manok at iba pang poultry product mula sa Pampanga at Nueva Ecija sa kabila ng bird flu outbreak. Ayun. Kung na-contain na yung outbreak, mga kapuso, yung virus hindi na kumakalat, yung takot hindi pa ho Kanina sa palengke, si Rod Vega sa Marikina, matumal pa rin ang bentahan ng manok, ang kalakalan ng karning manok. Yan. At siyempre yung epekto doon sa mga negosyante, doon sa mga namuhunan para sa poultry industry, mga kapuso, yan ang mabigat dyan. Hindi po 1,000 lang yan, nasa milyong piso yan Saksi sa Double B! Teka muna mga kapuso, alas 8:39 na po. Japanese Training Center para sa mga mangyan, sinali na ng Japanese Embassy ang pangasiwa sa lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro. Si Mau de la Cruz muna magbabalita. Mau! Target paring Melo ng proyekto na pinondohan ng Japanese government na matulungan ang may 5,000 indigenous people sa bayan ng Lauhan sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects o GGP. Naglaan ng halagang $87,000 o katumbas ng mahigit 4 na milyong piso para sa konstruksyon ng training center na siya magbibigay ng pagsasanay sa livelihood, leadership, cultural education at agricultural productivity para sa mga mangyan. Ang pasilidad ay inaasa makatutulong sa mga katutubo na mapagtagumpayan ang kahirapan at magbibigay sa kanila ng pagkakataon na maging bahagi ng iba't ibang mga aktibidad sa pag-unlad para sa pagpapabuti ng kabuhayan, pati na rin ang proteksyon at pangangalaga ng kapaligiran. Ang mga bulumbunduking lugar na tinitirhan ng mga mangyang ang pumipigil sa kanila na magkaroon ng access sa edukasyon. Limitado din daw ang livelihood opportunity sa lugar at ang mga mangyan sa Nauhan ay sinasabing nasa labis na sitwasyon ng kahirapan na may average na buwan ng kita lamang na 1,000 hanggang 2,000 pesos. Layunin din ito na itaguyod ang women empowerment dahil higit sa 60% ng mga target beneficiaries ng proyekto ay pawang kababaihan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Saksi sa Double B! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Alas 8:41 mga kapuso, ating pong kukumustahin kasi itong naging problema sa bird flu scare ay hindi lang ito dyan sa Central Luzon.
maging sa ibang panig po na Luzon kasi 'di ba nagbawal na iluwas yung mga manok, mga poultry product from kasama ng itlog diyan from Luzon papunta na Visayas sa Mindanao, 'di ba? Ayun. Nasa linya po natin si Tina Morados, isa po siyang poultry farm owner. Sa Abra naman ito. Doon tayo pumunta-punta sa medyo malayo-layo, no ha? Kukumustahin natin, Pamora Farms to, nag-aalaga ng mga free-range chicken. Miss Morados, magandang umaga po sa inyo. Hello. Good morning po, Sir Melo, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa DCWB. Anong klase pong mga manok po yung inaalagaan dyan sa farm ninyo? Nag-aalaga po kami ng mga tinatawag na free-range chicken. Ito po yung mga imported breed na galing ng France. Opo. For meat production po. Ito po ba yung mga nakakulong sa mga cage? Hindi po. Ito po yung mga nakawala, yung mga brown chicken. Okay. Nakawala po sila, kaya po free-range ang termino. Nakagala, ano po? Nakagala po sila, opo. Nakagala, hindi nakakulong sa mga kulungan ng manok. Walang ganon. Hindi ganon po yun. Okay. So marami po ito. Mga ilang daang manok po ang meron kayo dyan sa farm ninyo, sa Abra? Sa Abra po, sa farm po ng Pamora, meron po kaming between 6,000 to 10,000. Different ages po kasi. Per batch namin ay 3,000 lang. Opo. 3,000 lang, opo. Pagkatapos, meron din kayong, may nag-ano din ba kayo ng mga itlog? Opo, meron din po kaming mga paitlogin, mga layers po. Opo, ayun. mga free range din po sila. So, nangyari yung bird flu, na-trace ito sa Pampanga at saka sa Nueva Ecija. Ano naging epekto sa inyo dyan? Sa ngayon po kasi, ang epekto sa amin, yung pagbibigay ng mga memorandum ng local government unit. Kasi hindi sila nagkakatugma with the National Bureau, no, from the Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Opo. So hindi po nagkakatugma or hindi nagkakasabay yung paglabas ng memorandum circular ng BAI at yung pag-implementa naman sa local government units, lalo na sa amin parte ng Ilocos at sa Abra nga, Opo. medyo nagkakalituhan. Kagaya po ngayon, merong ban sa buong Abra na hindi pwedeng pumasok ang mga sisiw at poultry products na nanggagaling sa Central Luzon. Kasama dyan ang mga probinsya ng Bataan, Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. Pero ang bird flu nga po ay Nueva Ecija lang at saka Pampanga. Opo. So yun po ang nagiging epekto sa amin ngayon. 3 linggo na kaming hindi makapagpasok ng sisiw. Kasi ang sisiw po namin ay hinahatch sa Bulacan. Diyan po kasi maraming hatchery. Hindi naman po sila nakasama doon sa bird flu. Opo. Yung hatchery ninyo nasa Bulacan. Bulacan, opo. Opo. Yung mga sisiw po dadalhin sa Abra. Yes, opo. Kasi dyan dyan po yung mga may hatchery na talagang reliable naman. Kasi kami sa Abra, ang electricity namin ay napakahirap. So sa hatchability rate, napakababa po. Ayun palang problema nyo dyan sa Abra, no? Kaya ang layo Opo, ang kuryente. Pero sa inyo din yung hatchery na yon sa Bulacan? Hindi po, toll hatching po yun. Toll hatchery po yun. Okay. Humahango lang po kayo? Opo. Humahango kayo pagkatapos dadalhin sa Abra, dyan palalakihin? Yes po, opo. Ayun naman, so hindi makapasok yun. Yun naman mga gagaling dyan sa Abra na mga malalaki na, pwede nang... Mga dress na po yun. Mga katay na po at frozen na manok. Kasi doon po sa amin sa Pamora, may sarili po kaming dressing plant. Okay. So karne na po yun, ibig sabihin? Karne na po yun. Nailalabas nyo ba naman mula nung magkaroon po Wala pong problema. Basta yung po mga regulation na pinatupad ng Department of Agriculture, ng NMIS, BAI, nagawa naman po namin kagaya ng pagkuha ng veterinary health certificate. Pinapunta po namin yung mga veterinaryo galing sa local government ng Abra doon sa aming farm para i-check talaga yung aming mga manok na sila ay healthy, walang namamatay. Sa record namin, wala namang kaming masasabing magiging indikasyon na mayroong bird flu, kaya po na-certifyan siya. So paglabas, wala kaming problema. Ngayon, yung paglo-load namin ng sisiw, medyo break na yung aming programa, ika nga. So magpapasko, hirap kaming mag-load ng mga sisiw. Hindi lang po sa akin na free-range chicken, kahit po yung mga ibang grower. Nagkaroon po last week ng isang insidente na isang grower ng commercial chicken maglo-load ng 15,000 na sisiw. Galing naman po ng Tarlac ang sisiw. Hindi po nakapasok sa Abra. Hindi kasi nakapasok. nagkaroon na nga po ng executive order ang governor ng Abra na
hindi po pwede, including ang Tarlac. Oh, kasi naintindihan natin na yung inyong local government diyan ay nag-iingat din naman, ano ha? Opo. Pero yun nga po ang sinasabi namin na yung mga farms naman na pinangkukuhanan namin or yung mga lugar na pinangkukuhanan namin ng aming mga stock or raw materials ay hindi kasama doon sa na-identified na bird flu area, which is Pampanga at Nueva Ecija. At isa pa po mahirap ngayon na mas apektado actually ang mga meat or yung mga broiler kumpara sa layer. Pero ang na-identify po na may bird flu ay mga layer farms, mga paitlukin. Pero mas malaki po ang epekto ngayon. Maraming consumer hindi na kumakain ng manok, takot kumain ng manok. Hanggang ngayon Kahit na sabihin pa na kumain ng presidente at ang secretary ng Department of Agriculture ng manok, mahirap mo nang makumbinsi ang tao na kumain ng manok. At medyo tatagal pa siguro yung ganyang klase po ng scare epekto sa mga kababayan natin. Lalo na ngayon po, sasabihin ng kagaya kahapon na sabi ng presidente na ipipenalize sa mga poultry farms na hindi magde-declare. Unang-una po, paano namin ba malalaman talaga na merong indikasyon ng bird flu sa aming farm? We are implementing biosecurities. And then we are also calling the attention of the local governments or for example, the municipal agriculture offices. Pag Sabado at Linggo nangyari ang malaking mortality sa area mo, may pupunta ba talaga? Wala rin naman I mean, it has to be two ways. Hindi lang sa private sector, but also in the government. Magre-report nga kami. Paano ba nila imagine mo, ipapadala pa sa Australia bago tayo makakuha ng resulta. 2 weeks. In that 2 weeks, ang dami nang pwedeng mangyari. Kahit tao na bumisita sa farm mo, pupunta sa ibang farm, sila na pala carrier ng virus. At saka Ms. Morados, hindi pa natin alam kung saan talaga nag-umpisa yan. Yun ba ang hindi hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa gobyerno. Dapat i-identify nila doon sa Pampanga saan ba talaga nanggaling. Doon ba sa sinasabi nilang mga smuggled duck? Diba? So parang nagiging penalized masyado ang poultry industry ngayon pero hindi na pupuntahan or nababalikan yung point na yon. Sana iklaro din ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, ano ba talaga yung pinanggalingan para naman mawala na rin ang agam-agam ng hindi lang consumer, pati ng mga poultry growers. Marami ngayon hindi naglo-load ng mga manok dahil takot sila. Walang bibili ng manok. Yan nga. At saka, teka, di ba nilift na yung ban? So, dapat nakakapasok na dyan yung mga sisiw, papunta dyan sa inyo. Yes, nilift na po yung ban last week pa. Pero yung ban sa Abra, hindi pa nalilift. Bakit to? Problema ata namin ay wala yung aming governor. Ayun. Nasa ibang bansa. So, ngayon nakikipag-coordinate naman kami sa aming Provincial Veterinary Office, pero wala pang balita. Masyado na kayong atrasado dyan dahil nung kailan pa mahigit na 1 linggo na sinabi ni Secretary Piñol na lifted na yung ban pagkatapos niya sa inyo, wala pa rin nangyayari. Minsan din kasi ang nangyayari, magsasalita sa Secretary sa TV. Okay? Kagaya na lang nung dineclare niya ang bird flu noong August 11 ng hapon. Sa Ilocos, nag-implement sila agad ng total ban. Wala silang kopya ng memo. Hindi sila nabigyan agad ng memo. It's towards the weekend. Sabado-linggo, nagkaroon kami ng experience na ang aming sisiw nang galing ng Bulacan ng gabi. So dumadating yan ng Abra Sabado ng umaga. Naharang kami sa quarantine ng 10 oras. 10 oras, imagine mo yan, Melo, na ang mga sisiw abutin na ng tanghali sa daan. Siyempre magkakandamatayan, di ba? Hindi naman natin sinasabi na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Which is thankful nga tayo na na-identify ngayon na meron tayong bird flu, ang pag-iingat, etc. Pero dapat yung pag-implementa ng kanilang mga memo, hindi naman din magiging anti-business. Kasi nakakuha kami ng memo dahil may isang poultry grower na nag-post sa Facebook. Pero yung mga taga-region o yung doon sa mga area na hindi siguro naka-receive ng memo, I don't know how they do it, by fax or by email or sharing by Facebook, wala silang kopya ng memo. So sinabi lang nila, ay galing sa taas, hindi kami pwede magpapasok. So harang kayo dyan. Ilang truck kami noon, nakapila kami, harang kayo dyan. So magtatatawag ka, magte-text ka kung kanino mo, kung sino kakilala mo, para lang malaman kung ano ba talaga yung memo. So yung mga ganong sitwasyon ang sabihin na natin nakakairita, nakakaantala ng negosyo. So ngayon, hindi nyo pa masabing bumabalik na sa normal ang inyong negosyo ngayon? Industriya nyo dyan? Hindi pa. Kagaya nga niyan, hindi pa namin alam kung kailan malilift yung ban ng Abra. Nag-lift na ang national government, ang DA may memo na.
Pero sa amin sa local government, hindi pa. Oo, kasi naintindihan natin yung pag-iingat. Naintindihan namin yung pag-iingat. Kasi Pero, ang naging knee-jerk reaction ng mga local government executives dyan, protektahan yung kanilang mga nasasakupan para hindi makapasok yung bird flu do sa kanilang lugar. Kaya kanya-kanya sila ng pagbabawal dyan. Di ba? Oo, pero ang nangyayari, nagkakaroon ng kalituhan. Kasi kami, on our side, as poultry growers or as poultry producers, iniingatan din namin yung negosyo namin, hindi ba? So unang-una kaming magre-react kung merong pumasok. Pero nagkaroon naman ng mga technicalities or sabihin natin, kagaya niyan, may mga identified na area lang. So kahit ang national government, ang DA, sinabi naman na ito, bawal dito. Meron nga, di ba, 1 kilometer radius and 7 kilometer radius. And then the rest, kailangan mo lang may health certificate, may veterinary certificate na nag-identify na walang avian influenza yung pinanggalingan. So bakit hindi siya na-i-implement on the ground? Yun yung nagiging problema sa amin na mga poultry growers. Hindi lang ako. I mean, kahit saan, kahit mismo sa Nueva Ecija, kung ikokordon na yung 7 kilometer radius, the rest, pwedeng sabihin natin na may mga control, pero dapat umaayon doon sa nagiging order ng DA. Oo, ganito na lang, Tina, tatawagan natin ng pansin yung mga local government executives niyo dyan na sana kumilos na kasi dapat cascaded na sa babayan, mabilis. Dapat last week pa. Last week pa, dapat dyan sinabi na, meron ng abiso o may utos na ang DA National Headquarters na dapat lifted na ang ban. Yung pala sa inyo, hindi pa. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan. At saka isa pa siguro, sa mga poultry growers kasi, alam naman namin yung mortality rate na acceptable sa amin. Or sabihin na natin na nagpapanik kami at madideclare namin na outbreak. Siguro ang isang dapat na maipahayag or maipasabi ng BAI, lalo na dun sa mga baguhan sa poultry farms, or yung mga nagbabiyahe, ano ba yung mga basic signs na pwede nating sabihin, uy, baka may bird flu ka, magpa-test ka na. And then pag magpapatest kasi, saan ba kami pwedeng magpa-test? Kahit magbayad kami, voluntary test. Like kami, nagpakuha kami ng blood sample, inabot pa ako ng mahigit 1 linggo bago makarating ang magkukuha ng sample galing sa BAI. Ayun, okay. So, sa tingin nyo ay magkakaroon ng problema o kakulangan, di naman problema siguro, maapektuhan yung supply ngayong Pasko dahil dito? Siguro kung maapektuhan yung supply, hindi natin masabi dahil nga ang problema ngayon is ayaw kumain ng manok ng mga tao. So paano din natin masasabi na mawawala ng supply? Although, alam naman natin na manok pa rin ang paborito ng Pilipino, hindi ba? So, siguro with more support from the government and more media exposure na talagang ito naman ay minimal ang risk na makahawa sa tao, di ba? So siguro may babalik siya. Wala namang sigurong kakulangan sa supply, kundi yung pangambalang ng tao na kumain hanggang ngayon, di ba? Pangambalang ng tao, Okay, sige. At sana matapos na rin itong issue na maliwanagan pa ang tao na hindi yung, kasi syempre, yung mga naunang balita na nakakahawa sa tao, yun ang headline na nakakahawa sa tao, hindi naman nababasahin yung detalye. Yung pala dun sa detalye, hindi pala nakakahawa. Kasi yun ang lumitaw dun sa resulta nung galing sa Australia. Galing sa Australia. Yung pala naman, kahit makahawa sa tao, hindi naman pala nakakamatay. Yes, at very minimal actually. Very minimal siya. Yung N6 na strain. Okay. Actually, marami pang strain ito, nasa mga higit ata 400. Sige. Between the H and the N. Sige, Tina, salamat na marami sa inyo at sana salamat din po. Makabangon kayo sa problemang ito, Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye-bye. Tina Morados, poultry farm owner sa Abra. Pamora Farm siya, nag-aalaga ng yung mga nakagala ng mga manok. Di ba, Doy? Ayun, para ikaw gala ka ng gala dyan, nagtatrabaho ka rito. Saksi sa Double B! Alas 8, sa Pulcano alas 8:56. Kain. Mga kapuso, siguraduhing malusog at matibay ang ating pangangatawan lalo na ngayong tagulan. Ugaliing matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Maglaan ng panahon para makapag-ehersisyo sa loob man o labas ng bahay. Huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin pa ang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Alagaan natin ang ating kalusugan
ngayong tagulan. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Double B! Naku, malapit ng Pasko, ano ha? Sa isang linggo, Berno di ba? Merry Christmas! Ayun, kaya ano ba napag-uusapan dyan? Mga bonus-bonus na. Saksi sa Double B! Trabaho muna kayo bago kayo humingi ng bonus. Baka naman hingi kayo ng bonus kulang naman kayo sa trabaho ha. Para sa lahat ito, mga kapuso, di ba? Pinag-uusapan ngayon bakasyon May mga nagtatanong ngayon, yun daw, ano ba daw yung September 1? Ano ba daw yung September 1? Holiday daw ba yon? Kung titingnan mo yung kalendaryo, wala naman, di ba? Oo, pero last year ba holiday yon? Holiday ba yon? Sagutin niyo ako. Saksi sa ba yun? Ayun, okay, saglit lang mga kapuso. Merong pahabol dito, smuggling ng 600 kilos ng shabu, muling tiringgin ng Senado ngayong araw na ito. Nimpa Rabelo, Nimpa. Hello? Nimpa? Yes, Melo. Ikalimang pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa drug smuggling. Alas 9 ng umaga yung schedule ng pagdinig pero walang indikasyon na ito'y mag-uumpisa anumang sandali dahil wala pang mga senador. Wala pa ni isang senador dito sa loob ng session hall kung saan gaganapin ang pagdinig at wala pa rin yung mga resource persons dito. Hindi kagaya dati na noong mga una at pangalawang pagdinig hanggang ikatlo na maagang nagdadatingan para dito sa hearing. Anyway, yung pagdinig po ikalima nga ito, kaugnay nung pag-smuggle ng may higit 600 kilo ng shabu. Ipinatawag dito imbitado kahit na wala na sa pwesto itong si dating Commissioner Nicanor Faldon ng Bureau of Customs, pati na yung mga nag-offer ng resignation ng mga opisyal ng Customs. Sino si Faldon? Si Faldon. Papakasal muna Ikaw naman sinabi ni Presidente, magpakasal ka muna. Saka na tayo mag-usap. Sabi ganun. Pag ba nagpakasal, wala nang problema, wala nang issue sa Customs? Hindi, mag-honeymoon pa yun. Tapos, ayun na. Ewan ko kung tanggapin ng Blue Ribbon Committee na sapat na dahilan yun para hindi siya dumalo ng pagdinig. Kasi nung nakaraang hearing, Melo, hindi rin siya umattend. Oo, yun yung kinabukasan na mag-resign siya na commissioner ng Customs nung tinanggap na ni Presidente yung kanyang resignation. Hindi siya dumating. Mga nagre-request dito, si Espinido na lang daw ilagay sa Customs. Hindi. Nandun na si La Peña Pwede. Pag hindi pa siya umubra doon, si La Peña, si Espinido na raw. Sunod. Ganon? Siguro naman tapos na daw yung trabaho sa Iloilo. Ano bang meron si Espinido na wala si La Peña at Faldon? Mamaya, yan ay maririnig mo sa kanta ni na Igan, Ali at saka ni Joel. Ayan. Oo. May Pavarotti na naman. Double platinum. Double platinum. Oo, sige, abangan natin. Anyway, palagi namang umaattend dito sa pagdinig sina Customs Deputy Commissioner Gerardo Gambala at Customs Intelligence Chief Neil Anthony Estrella. Di ba yung dalawa ay nag-offer na ng, si Estrella nag-offer ng resignation, si Gambala parang wala ako nadidinig nag-offer siya ng resignation. Yung isa, Maestre Campo, umaattend din siya ng mga pagdinig dito. Si Estrella, yung nag-file ng resignation, hindi pa tinatanggap, pero nag-file na rin siya ng leave of absence pending yung approval or disapproval nung kanyang resignation. Ngayon, imbitado din sa pagdinig muli itong tinatawag na Small Abellera, Nilo Abellera, yung konsihal sa Davao City na sinabi ni Senator Antonio Trillanes na di umano ay siyang kaugnayan nitong si sa tinaguri ang Davao Group sa Customs, kaugnayan daw nitong si Paulo Duterte, Vice Mayor ng Davao City at anak ni Pangulong Duterte. May imbitasyon ulit sa kanya pero hanggang sa ngayon wala pang confirmation kung ito ay dadating. Nung nakaraang pagdinig, ito ay nagpadala ng sulat at ang sabi doon, ito ay nagkaroon ng hypertension. Ngayon, hindi natin siya kung ito ay magkakaroon ulit ng ganong dahilan o kung sisipot na sa pagdinig ngayong umaga. Yung listahan ng mga ipinatawag dito sa pagdinig, ganun pa rin. Yung mga opisyal ng Bureau of Customs, mga dating opisyal nito, yung mga sinasabing sangkot dito sa importasyon ng illegal na droga na kinabibilangan, yung mga taga-EMT trading, mga taga-customs at
yung mga tinatanong din dito, mga taga Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, narito pa rin sa Senado yung dalawang na-contempt noong August 9 dahil hindi daw nagsasabi ng totoo at evasive sa tingin ng mga senador. Itong sinasabing importer at middleman ng drug shipment na sina Manny Lee at Richard Tan o Richard Chen. Pansamantala mula dito sa Senado, Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. O, edi, paano mga kapuso? Due to insistent public demand, kakantahin mo nyo ba uli yung kay Espinido? Ayan, naman. Upgraded version. Upgraded version. Ayun. Mamaya aralin ko. Mga profesional lang gumagawa nito eh. Salamat po ng marami mga kapuso. Sa ngalan po ni Mike Enriquez, ako po ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Susunod na, Igan Arnold Clavi, Joel Reyes at Ali Soto sa ilang saglit. Magandang umaga po. Luzon, Visayas and Mindanao. Ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga.